Hello again! Good day sa inyong lahat. This is Pastora Charo and thank you again for joining me sa daily devotion na ito, Soul Tips from PB. And ngayong araw na to ay yung huling araw na makakasama niyo ako sa daily devotion na to. And again, salamat sa pag-join again sa araw na to. And ayun, I hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. And if you're first time here, welcome din sa'yo. So sige po, simulan na po natin. Let's pray. Dear Lord, this another day, Panginoon. Maraming salamat po for giving us another life, Lord, para muli naming maranasan ang pag-ibig at ang biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mercy and grace mo, Lord, na kahit kailan ay hindi nagbago at hindi natatapos sa buhay namin. Lord, I pray na sa oras na ito, habang kami ay nakikinig, Panginoon, dalangin ko na marinig ka namin. Tulungan mo rin kami, Lord, na buksan ang aming puso at isipan sa kung ano po yung sasabihin at ituturo niyo po sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas namin sa iyo ang buong araw at oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Luke 14 verse 24. I tell you, not of those who were invited will get a taste of my banquet. This is the last part ng pinag-uusapan natin itong buong linggong ito ng parable of the banquet. This last part of the parable is Jesus' warning to those who rejected his invitation. And kung babasahin natin siya, kung titingnan natin siya, etong buong sinabi rito, sinabi na not one of those who were invited will get a taste of my banquet. Parang very strong siya and parang medyo painful siya na dahil nireject mo yung invitation so hindi ka na makakatikim nung prepare niyang banquet or hindi mo na ma-experience yun. So parang kumbaga if babasahin lang natin siya ng ganun, very strong. But it revealed the urgency of God's invitation talaga. And Jesus is saying that those who keep rejecting his call will eventually miss out on the banquet. And this is not about punishment for saying no once. It is about a missed opportunity when we keep choosing other things over his invitation or not prioritizing the kingdom of God. So whenever we reject or not prioritize yung invitation talaga ni Lord to be part of his kingdom, there's consequence. There's consequence. So lagi siyang may parang yung dahil hindi mo nararanasan or mararanasan yung kingdom of God because iba yung mas pinipili mo. So yung consequence nun na hindi mo maranasan yung buhay na meron sa kanya. Yun yung sinasabi ko dito. And for us believers, this reminds us not just to accept God's invitation for ourselves, but to share it with others before it's too late. Katulad po ng paulit-ulit ko rin sinasabi sa mga kapwa ko believers, mga kapwa ko followers na hindi lang ito para sa atin but also for other people na dinadala ni Lord sa buhay natin or even us, minsan tayo rin mga believers na may mga pagkakataon that yung invitation ni Lord sa atin or may mga pagkakataon sa life natin that He is inviting us to be more intimate sa kanyang relasyon sa atin. But dahil tayo minsan mas pinapriority natin yung iba or maybe nabibisi tayo sa kung ano man yung mga ginagawa natin or status ng buhay natin ngayon, nami-miss out natin kung ano ba yung gustong iparanas sa atin ng Panginoon. Yung gusto niya sabihin sa atin at that moment na ini-invite niya tayo. And at the same time, it is also a reminder to those who may have once received an invitation pero nag-no. Someone tried to reach out to you and invited you but for some reason, hindi mo siya tinanggap. So, if you're listening right now and somehow ma-attend ka na rin ng church or ng services, specifically sa RLCC,
And may mga tao na nagta-try na mag-reach out sa'yo and for some reason, I don't know, na nagno-no ka or maybe nire-reject mo. I want to tell you right now or encourage you right now to be open and i-receive yung invitation na yun. Kasi ayaw ni Lord na ma-miss out mo rin yung invitation niya through that person or people. And maybe God is now inviting you to His banquet through that person na tinatry kang i-invite sa kanilang life group or sa fellowship or magkaroon ng mas deeper relationship with you para mas makilala niyo yung isa't isa. Just open your heart and by faith, say yes to that invitation. The table is open for you and God will never close the door for you. And I hope na kapag ni-receive mo or nag-yes ka dun sa invitation na yon, mas maging open ka sa kung ano yung gustong iparana sa'yo ni Lord. Na mas maging bukas ang iyong puso sa kingdom niya so that mas makilala mo rin ang Panginoon. And as we end this series or itong buong linggong ito ng devotion, let's remember God's table is ready. The seats are set. The invitation is sent. Don't miss it. And don't let the people God placed around you miss it either. For us, the mga believers or followers of the Lord, we are not just a guest, we are also a messenger. And for those na first time or seeking pa lang kay Lord, by faith, say yes to His invitation. Let's fill the house. Let's bring people home. Because in God's kingdom, there's a seat with your name on it. Let's pray. Lord, salamat sa katotohanan na meron kaming lugar sa kaharian mo. Salamat sa katotohanan na kahit ilang beses kaming mag-no sa invitation mo, hindi mo ito isasara para sa amin. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na kahit kailan hindi ka rin susuko sa amin para i-invite kami sa kingdom mo or sa presensya mo, Panginoon. Lord, I pray na sa amin, Panginoon, sa mga nakikinig, matagal mang mga tagasunod mo or maybe first time pa lang na nagsisik sa iyo, Panginoon, tulungan mo kami to respond, Lord, sa invitation na binibigay mo sa amin, Panginoon. So that yung katotohanan na sinasabi mo, Panginoon, that the kingdom of heaven or the kingdom of God ay para sa lahat ng tao ay ma-experience talaga namin, Lord. Again, Lord, salamat sa pagmamahal mo sa amin dahil ikaw mismo yung nagpo-pursue sa amin to be part of your kingdom, to be part of your banquet. So Lord, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Again, this is Pastora Charo. Thank you for joining me sa buong linggong ito ng Daily Devotion, Soul Tips from PB. I hope and pray na kahit sa mga maigsing oras na to, na nakikinig ka, ay talagang nangusap sa iyo ang Panginoon. Salamat again. Thank you. Goodbye.